mundo. Tama ba? Ang math may formula, ang science may formula, even ang buhay natin may formula. Now, paano nangyari? Marami bang negosyo si Lucio Tan? Marami. Philippine Airlines, Fortune Tobacco, Asia Brewery, Allied Bank, etc., etc., University of the East. Marami. Isang negosyo lang pag-usapan. Philippine Airlines. Under Philippine Airlines, may mga empleyado ba? Bawat empleyado, ilang oras ang minimum na pinapasok? 8 hours. Yung 8 hours na to, na minimum na pinasok, kanino to? Ki empleyado o ki boss? Ayan, may nagsabi ng empleyado, may nagsabi ng ki boss. Taas ang kamay ng ki empleyado. Okay, wala. Taas ang kamay ng ki boss. Yan, meron nagtaas. Taas ang kamay ng walang pakialam. Ay wala, hindi ko alam kung nasaan kayo eh. Tama ba? Ito po ki boss, never to magiging ki empleyado. Kung kayo may sagot na empleyado, never po naging sa inyo yan. 'Di ba? Pag nag-time card kayo, hindi na kayo, 'di ba? Nandun lang kayo sa loob at tatapusin niyo yung 8 hours bago kayo lumabas. Tama ba? Tama mali. Bakit naging ki boss yan? Kaya ka nga binabayaran eh. Binibili niya yung oras mo, lakas mo, yung skills mo, o yung mga natutunan mo. Tama po ba? Kaya gumagana yung mga negosyo niya kahit natutulog siya. Tama po ba? That's why si boss, kada merong kinukuhang empleyado, parami ng parami yung oras niya. Tama ba? Ang tanong, si boss, pag natulog, may kita wala? Meron. Tama po ba? Nakita nyo na ba ang Philippine Airlines nung inantok si Lucio Tan? Gumaganon din? Gumaganon yung mga aeroplano, inaantok siguro si Lucio Tan. Gumigewang eh. Tama ba? O kahit tulog siya, umaandar. Yung mga negosyo niya ba, yung plantation niya ng sigarilyo, pag natutulog siya, gumagana? Pag nag-golf siya, gumagana yung mga negosyo? Ibig sabihin, kung gumagana yung mga negosyo, kahit wala siyang ginagawa, kumikita? Itong empleyado, pag natulog, may kita wala? Nagkasakit, may kita wala? Tinamad pumasok, may kita wala? Why? It's because iba yung pagkakaroon nila. Ito si Lucio Tan, naintindihan niya yung time leverage. Kaya pansinin niyo yung mga mayayaman, lalo yung mayaman. Ang oras nila parami ng parami. So ano yung batas si J. Paul Getty? Pag gusto mong yumaman, paramihin mo yung oras mo. Pag dumadami yung working hours mo, meaning kumikita ka ng malaki. Ano nangyari sa Pinoy? Ano pagkakaintindi natin? Meron tayong 24 hours na binigay ng Diyos. Tama mali? Sabi daw, kailangan nating magtrabaho 8 hours. Ayan. Per day. So ilang oras yung natira? Minus 8, matitira 16 hours. Tama po ba? Nadagdagan, nabawasan? Ang sabi, paramihin. Ano nangyari? Nabawasan. Binenta yung 8 hours eh. Tama ba? Sabi, kailangan para yumaman, magsipag. Overtime. Overtime, 2 hours. Ilang oras na tira? 14 hours. Natutulog ba si Juan de la Cruz? Naman. Tama ba? O, 8 hours ang tulog. Meron nga dyan, 10 hours eh. Tama ba? Tama ba? Gigising pagtanghalian na. Oh, ilang oras matitira? 6 hours. Si Juan de la Cruz ba may TV sa bahay? Pag may TV ba, ginagamit yan o display lang? Ginagamit. Minimum na lang. Yung tipong yung mga teleserye. Yung teleserye na, huwag na tayo mag-umpisa sa umaga. 3 hours. Ilang oras matitira? 3. Dumadami. Tama po ba? Dumadami. Ang tanong, yung 3 hours na to, saan natin to nagamit? Palagay nyo. Kumakain ba, gumugugol ang oras? Nagwiwiwi, nagpupupo, gumagamit ng oras? Naglalaba, naghuhugas ng pinggan, gumagamit ng oras? Nagpi-Facebook ba? Tama ba? Naku, lagpas ako. Tama ba? Hindi lang 3 hours eh. Tama ba? Nakikipag-textmate ba? Telebabad? Nag-aabang ng jeep? Etc. etc. So, dyan gumugugol yung 3 hours. Ang tanong, sa 24 hours, saan mo ni-leverage yung time mo? That's why, bakit ang mga mayayaman lalong at ang mga mahirap lalong Kasi, hindi ito tinuro sa school. Tama ba? Ano ang natutunan natin sa mga ninuno natin? Bakit ang empleyado, bakit ang mga tao, tayo mga Pinoy, bakit employment? Kasi tinuruan na tayo ng mga ninuno natin, pababa ng pababa, hanggang sa eskwelahan. Ikaw anak, mag-aral kang mabuti. Tama po ba? That's our culture. That's Pinoy culture. Para pag ito na lang kasi yung kaya ko ipamana sa iyo. Tama ba? Iiyak-iyak pa yan. Para pag makatapos ka, makakuha ka ng magandang trabaho. That's why, ito yung reason natin. Bata pa lang, yan na yan. Anak, ano gusto mo paglaki? Teacher po. Ano anak, doktor? Diba? Anak, ano gusto mo paglaki? Negosyante po. Ako, mongoloid to.
Autistic to. Pag ganun yung mga sagot, parang feeling mo yung masyadong matured. Tama po ba? Tama ba? Ito yung pinikulture. Kinultura tayo sa ganito. Ang tanong, may mali ba ron? Tanong, may mali ba ron? Walang mali doon. Yun nga lang, yung turo na yun, hindi na yun applicable sa panahon natin ngayon. Yun ang masakit. Bakit? Noong unang panahon, ang engineer, example lang engineer, ang engineer, kapos tayo sa engineer. Tama ba? Bibihira lang ang may engineer dati. Kaya si company A, B, tsaka si C, nag-aagawan sila sa isang engineer. Palakihan ng presyo. Tama mali? Nauso pa nga nung panahon ngayon, pinipirata yung mga empleyado eh. Naabutan nyo ba yon? Sabi ng iba, never pa kasi ako nag-empleyado simula noon. Matagal na akong tambay. After a year, ano nangyari? Nagkaroon ng tamang supply. Anong tamang supply? Engineer 1 versus company A. Tama po ba? So tama yung supply. Sa panahon ngayon, over yung supply. Kaya ngayon, pag nagsabi si company, ang pasahod ko 6,000, take it or leave it, pag hindi mo kinuha yan, maraming pipila pa dyan. Tama ba? Kaya nga ngayon pasensya po pasintabi po. Alam niyo po ba sa mga nursing student, pagka-graduate, yung starting pagka-grad, pag ikaw yung unang apply mo, unang kuha mo, 6,000 no? Imagine mo, mas mahal pa yung libro kaysa sahod. Starting to bakit kukunin? Alam mo, sabi sa TV, Kinuha, in-interview sa kamakailan lang, 2 days ago. In-interview, bakit daw? Bakit mo kinuha yan? Para po magkaroon ng experience. Tama po ba? Imagine mo, grabe 6,000. Ilang taong ka na dyan? 5 years na. Para magkaroon po ng experience. Actually, hindi para magkaroon ng experience. Wala kang choice. Kaya ginrab. Tama po ba? Kasi pag hindi mo kinuha yan, may kukuwang iba. Tama ba? Sabi ko nga huwag ka na mag-apply dyan. Meron nga akong isang friend, huwag ka na mag-apply dyan. Sa akin ka na lang mag-apply. Kasi yung nursing student na pagka-graduate mo, ganda mo pa naman, sexy mo, ang puti mo, ang kinis mo, 6,000 lang sahod mo. Sabi ko sa amin ka na lang mag-apply. Sabi niya, sir, may hospital din kayo? Hindi. Sabi ko, yung anak ko naghahanap ng yaya. Ang pasahod ko, tumaas na 9,000 ang sahod ng yaya ko. Totoo, ang yaya ng anak ko, mataas ang sahod. Sabi ko, bakit? Ang requirement ko, syempre, nursing student, yung mga nursing graduate, yung mga ganyan. Kailangan nakapasa ng board, no? So, mataas ang starting. Joke lang. Syempre, dalawa inaalagaan, yung 6,000 sa anak, yung 3,000 sa tatay. Pero lang yan, pero... kidding aside, pero 9,000 talaga yung sahod ng yaya ko. Sabi nung iba, Chris, bakit ang taas ng sahod? Kasi simple lang po. Pag mataas ang sahod ng yaya ko, hindi gagawa ng kalokohan sa bahay namin yan. Tama ba? Subukan kong 3,000 niya, baka kinupitan na ako niyan. Tama ba? Magkakaroon ng problema sa buhay. Ang tanong, sino kaya nakakaipon dito sa dalawa? Ha? Liitan ko na lang. Doon na lang tayo sa regular. Baka sabihin niyo, Chris, kasi marami kang pera, kaya nakukuha mong ganyan. Doon na lang tayo sa ordinary, na ang sahod 4,000. 5,000 na yaya. Sino kaya nakakaipon dito? Kasi ito namamasahe ito araw-araw Tama ba? Si Yaya hindi, stay in yan Tama ba? Ito kakain pa to. Tama ba? Ito, bubuksan lang yung rep namin, kakain na yan Tama ba? Tama ba? Tama mali? Nakakapamasyal ba to? Hindi, kami pag nagpunta ng Hong Kong, kasama yan Totoo. Pag nagpunta kami ng Boracay, kasama yan. Siyempre, sino mag-aalaga doon? Tama ba? So magsasalamat sa alaga sa anak namin. Tama ba? Punta kami Boracay, di ba? Doy anak namin. Di walang mangyayari sa aming mag-asawa. Paano kayo mag-i-enjoy? Lagi nakabuntot. Tama ba? Dyan lang siya, laro-laro. Tama ba? Ano yung point? At the end of the day, pagdating na 15, marami pang kaltas to. Tax, SSS, etc., etc. Tama ba? Ito, pagdating ng sahod niya, buo, 5,000. Tama mali? Ito, pagsahod, ewan ko ano matira. Tama ba? Hindi ko po ito sinasabi para saktan yung nararamdaman nyo. The point is sometimes kailangan natin ma-realize. Kasi one time may nag-seminar, Chris, hindi, sinasaktan mo lang kami. Sabi ko, hindi, sometimes masakit talaga ang katotohanan kung tatanggapin natin. Tama ba? Ba't ko ito sinasabi? It's because para dagdagan nyo yung income nyo. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, pataas ang bilihin. Dapat talaga tayong magdagdag. Yung 20,000 pesos ka na sahod, kapos Alam nyo ba, ayon sa statistic, ang isang binata o isang dalaga dapat kumikita ng 50,000 para gumangang buhay? Dalagat binata to, may nakausap ako 10,000, Ang anak, 4. Sabi ko, Diyos ko, paano kayo mangyayari dyan? Sabi niya, Chris, ang hirap ng buhay namin. Kahit hindi mo explain, alam ko na
Tama ba? Sabi ko, hulaan ko. Naka-jumper kayo, no? Huwag ka maingay. Tama mo ba? O, yan ha. O, sabi ng iba, Chris, tawag dito. So, Chris, ano yung dapat na namin business sa pasukin? Yung may gumagawa ng time leverage. Tatlo yung negosyo na pwede nyo pasukin. Tatlong negosyo po ang pwede nyo pasukin. Bibigyan ko kayo ng option. Hindi ko yung offer yung company namin agad kasi magiging bias ako. Unang option, pwede kayo mag-traditional business. Sa traditional business, ang kailangan nyo, tawag dito, magandang idea. Hindi pwedeng galing sa idea nyo. Bakit? Wala nga kayo experience eh. Tama ba? So, pag galing sa inyo yan, mataas ang risk. Tama ba? So, malaki ang kapital. Tama mali? O, pag kailangan, at least kahit pa paano, yung meron tinatawag na overhead expenses. Tama ba? Tama ba? At least ang kapital mo rito, meron kang kalahating milyon to start the business. Kung seryoso ka. Sabi ng iba, magkano kikitain yan? 10%. Magkano ngayon yan? At least monthly, meron kang 50,000 para kitain. Pwede na? Sabi ng iba, oh no, pwede kayo dito? May kalahating milyon kayo? O kalimutan. Maliwanag ha? Mahabang usapan to eh. Sumunod, franchise business. Ang franchise business ba maganda? Maganda ba ang franchise business? Yes, bakit? Merong nag-isip ng idea na. Ang gagawin mo, kakapitalan mo na lang. Tama mali? And then the rest, same. Meron tatlong uri ng franchise business. Small, medium, and large. Yung small, medium, and large, itong large muna tayo. Ito yung mga tipong Jollibee, McDonald's, yung mga ganyang KFC, at least meron kang 20 to 30 million. Meron ba kayo niyan? Kalimutan. Dito tayo sa medium, kung saan tayo magmi-meet. Maliwanag? Mahirap i-explain to. Wala naman kayo, sayang ang oras. Tama ba? O, pag meron na kayo, tsaka natin pag-usapan. Medium. Ito yung mga maliliit, yung mga tipong, ang halaga nito, mga 1 million to 5 million pesos. Ito yung mga una-usa ngayon, yung mga tea. Hindi pa shawarma. Ang mga 7-Eleven, mini-stop, mga ganyan. Yan ang halaga niyan. Maganda bang business yun? Meron ba kayong 1 million to 5 million? Magtatagal tayo, kalimutan natin, ha? Maliwanag ha, doon tayo kung saan meron kayo. Small, etong small, ito yung mga shawarma, yung narinig ko kanina. Shawarma, tawag dito, siomay, tama ba? Yung mga juice, something, ganyan-ganyan. At least ang kapital mo niyan, meron kang 300,000 to 500,000. Meron ba kayo nito? Sus ko, saan tayo? Todo na to. Wala. O ano, Chris? Next. Bakit? Wala kami niyan eh. Next tayo, network marketing. Networking. Sabi pa, ayoko niyan. Wala kang nga nito eh. Wala kang choice ito. Tama ba? Ano gagawin natin? Hindi mo kaya to. Hindi dito bagsak. Chris, scam yan eh. Diyan tayo magkakatalo. Bakit? Iba ang narinig, iba ang pinag-aralan. Tama po ba? Bigyan ko yun ng sample. Sasabihin ko ang network, ako po'y kunyari doktor. Kunyari lang. Baka sabihin nyo, wala sa itsura mo. Kunyari nga lang. Kahit hindi nga ako nagdoktor, alam kong hindi ako kikita eh. Kunyari doktor ako, sir. Ano po name nyo, sir? John. Sir John, ang doktor, ganito yung ginagawa, ganito. Isang araw kami nag-usap. Talagang kinuwento ko lahat kung ano ginagawa ko bilang doktor. So alam niya na kung ano yung ginagawa ko bilang doktor. Ang tanong, doktor na ba siya? Hindi pa. Bakit hindi siya doktor? Kasi hindi naman niya pinag-aralan eh. Iba ang narinig, iba ang pinag-aralan. Tama po ba? Maliwanag po ba? Baka mamaya, yung rinig nyo na scam, mga sa kapitbahay nyo lang yan. Tama po ba? Tama mali? Kasi, kung bakit lumalaki itong franchise business, it's because networking yan. Ang networking, isang paraan po ng isang time leverage. Bakit na po ang networking? Kasi yung mga taong hindi marunong mag-traditional at walang capital for franchise business, it's a combination ng dalawang to. Ang ginawa lang, pinaliit lang yung capital. It's the same system. Niliit yung capital, yung idea, hindi, sa inyo pa ba manggagaling yung idea? Hindi, maglalabas ka lang ng maliit na capital, it's a small capital, tapos maliit yung, maliit yung ilalabas mo na capital, meron nang mag-iisip ng idea. Ang tanong, may risk pa ba? Wala. Bakit may ibang idea na eh? Hindi na galing sa iyo yung idea. Tama po ba? Tama. Chris, baka malugi. Yan ka na naman eh. Tama po ba? Ano gusto mo? Malugi ka sa maliit o sa malaki? Chris, kahit ano, lugi pa din. Tama ba? Pag hindi ka, wala ka bang ginawa, lugi ka hindi. Lugi, ba't nandiyan ka pa rin sa lugi? Wala naman pala nangyayari. Tama ba? Chris,
Sabi niya ganun, Chris, kasi ayoko talaga ng networking. May ibang pabaraan pa ba? Meron. Ano po? Mag-networking ka. Parehas lang din yung Chris eh. Wala po ako isasagot. Maliwanag po ba? Yun talaga siya eh. Tama po ba? Bigyan ko kayo ng sample. Chris, maganda ba talaga yung networking? Gusto niyo pa malaman kung maganda o hindi networking? Kasi before ako mag-start, kasi ako po, yung business, saglit ko lang ini-explain yan. In 30 minutes, kaya ko explain. Pero yung talagang gusto ko, before kayo umuwi, lahat kayo, naintindihan nyo, bakit kayo maghahanap ng extra income. Sayang yung oras na dinala nyo rito yan. Pag uwi niyan, sasabihin niyan, ay, mas maganda pa rin ang empleyado. Yayaman tayo dito, asenso tayo dito, huwag kayo mananampalataya kayo. Tama po ba? Ang pananampalataya na kulang sa gawa, ay wala po yan. Tama po ba? Yan na, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Now, bakit maganda ang networking? Tingnan natin, Henry C. Kilala niyo si Henry C? Henry C. Si Henry C, anong negosyo niya? SM, tama po ba? Ang SM ba isa lang? Marami ba siyang SM? Parami o parami ng parami? Actually, hindi lang SM yung Save More na maliliit. Yung Save More, alam niyo ba ba't tinayo yun? Para patayin yung 7-Eleven. Bakit? Ayun yun eh. Kaya siya maliit na version ng supermarket. Maliwanag po ba? Kinukuha niya yung competitions. Rumarami ba yung SM? Ang Save More dumadami ba? Video. Ang video ba? May mga video ba ang SM? Dumadami rin ba ang video? Dumadami? So marami bang empleyado rito, mga nagtatrabaho? Nalileverage ba siya? Dumadami ba yung oras? Yumayaman ba to? Ano negosyo na Henry C? Networking. Sabi niya, oo nga no. Lucio Tan. Si Lucio Tan. Tanong, marami bang negosyo? Philippine Airlines, Fortune Tobacco, etc. Lalo bang dumadami yung negosyo? Dumadami na dumadami. Pag dumadami may negosyo, dumadami din yung empleyado? Dumadami hanggang sa pinakababa ng empleyado nagtatrabaho. Kumikita ba siya? Ano negosyo ni Lucio Tan? Networking. Name it. Si, tawag dito, Gokong Wei. Tawag dito, Cebu Pacific, yung kanya. Tama po ba? Robinson's Galleria, Sun Cellular. Parami ba ng parami? Dumadami ba yung tao niya? Ano ba negosyo niya? Networking. Sabi ng iba, Chris, magde-networking na ako. Hindi! Di natin ito titigilan hanggat hindi mo naunawaan. Name it. Kahit saan kayo tumingin, yan po talaga. Si Jollibee, bakit yumayaman? It's because parami ng parami yung branch niya. Parami ng parami yung branch niya, parami ng parami yung mga nagtatrabaho. Tama po ba? Parami ng parami nagtatrabaho, payaman siya ng payaman. Tama ba? Bakit? Kasi networking yung negosyo. Ang tanong, Chris, yayaman ba ako sa Global? Yes, bakit? Networking to eh. Yun naman yung sagot dun eh. Tama ba? Maliwanag ha? Sabi niyo ba, yun, at least nasagot din. Maliwanag po ha? Kasi ang akala nila sa networking, ito yung recruit, benta-benta. Pag-recruit ba masama? Tanungin ko kayo. Ha? Di sana nakulong na yung may-ari ng Jollibee, nagre-recruit din naman sila eh. Tama ba? Diba? Iba lang ang tawag, hiring. Tama ba? Pero nagre-recruit din yan. Tama ba? Ayan ha, sabi ko, nga no. Kayo ba pag nag-a-abroad, di ba may nakalagay, recruitment agency. Tama po ba? Di sana, scam yun. Ba't marami pumipila? Tama ba? Chris, ayoko kasi magpa-recruit eh. Ba't ka nag-apply ng abroad kung ayaw mo magpa-recruit? Ganon din yan. Tama po ba? Sabi nung iba, Chris, kasi yung yumayaman lang dyan, yung nasa taas. Tama mali? Parang yung boss mo, yumayaman kasi siya yung nasa taas. Tama mali? Sabi nung iba, Chris, sasali na nga ako eh. Naubusan. Business. Unang-unang kailangan sa business, ano? Lakas. Ano unang kailangan? Kapital. Pag kapital, ano kailangan? Dalawa yan. Idea. Anong idea, Chris? Networking ang idea. Pangalawa, pera. Anong pera yan? 7,980 yung kapital namin. Tanong, maliit, malaki? Yung totoo sa puso nyo, maliit, malaki? Yan, sabi niyo ba, malakit. May maliit, may malaki. Para sa nalalakihan, pag ang tingin nyo rito gastos, malaki talaga siya. Tama po ba? Ang problema, hindi po gastos yung pinag-uusapan natin. Babaguhin ko yung tanong. Magtatayo ka ng negosyo, ang kapital mo, 7,980, maliit, malaki? Maliit, sari-sari store nga, mahihirapan ka dyan eh. Tama po ba? Kwek-kwek, pwede dyan. Kwek-kwek, tama po ba? Ilang years ka na nagkukwek-kwek, yayaman ka ba, hindi?
Amoy kwek-kwek ka na, hindi ka pa yayaman. Tama po ba? Oh, ayan ha. Oh, may kapalit yan. Yung 7980 mo, may kapalit. 6,000 worth of C24/7. Nap-explain kanina yung C24/7, di ba? So, meron kayong 5 box nito. Ito po yung itsura. So, yung isang box may 30 capsule. So, highly recommend. Sabi ng iba, Chris, ibig sabihin, pag binenta ko to, babalik yung 6,000? Yes, babalik. Pero highly recommended ko po, hindi po ito pambenta. Yung unang purchase nyo, bibigyan ko kayo ng tip kung gusto nyo lumaki yung negosyo. Yung unang 5 box na nakuha nyo, huwag nyo ibenta kasi hindi pambenta yan. Yan po'y panggamit sa inyo. Maliwanag ba? Kasi mahirap mag-alok ng produkto nang hindi nyo na-try. Tama? Sir, bili ka nito, maganda to. Na-try mo na, Chris, hindi pa kayo muna. Ba't tayo mo i-try, Chris? Takot ako eh. Gamitin mo muna. Tama ba? Baka allergy ako eh, may allergy. Gamitin mo muna. Tama po bago mo yung, Chris, 5 yan. Gagamitin ko isa, yung 4, bebenta ko. Mahiya naman po kayo, may mga magulang kayo. Tama ba? Sila ngayon una kong bebentahan eh. Ang kapal mo naman. Tama ba? Sa mga anak, excuse me po ha, ako'y magpapasintabi uli. Sa mga anak, parang awa nyo na, yung mga nanay-tatay nyo, huwag nyong bentahan. Ibigay nyo yung isang box. Bakit po? Matatanda na po yan. Tama po una, may mga edad na. Pangalawa, nung ikay nag-aral, siningil ka na ba? Nung nagkasakit ka sa ospital, siningil ka ba? Ang liit na bagay, ay, bibenta mo pa. May discount naman eh. Kakatwiran pa, ibigay. Maliwanag ha? Dito po'y pang family use. Tama po ba? Maliwanag. Ako ang ginawa ko, kinuha ko yung 2 para pang 2 buwan ko. Yung 3 binigay ko sa nanay ko. Kasi maga namatay tatay ko eh. Isang anak lang ko ako. So sabi ko, 3 box sa'yo, inumin mo yan. For 3 months. So akin yung 2. O, sige. O, yung gano'n lang ginawa ko. Tapos inom-inom. Alam mo, ang unang nag-refer sa akin, nanay ko. Bakit? Siya yung may edad, siya yung lumakas. Tama po ba? Tapos nakwento sa mga, di ba? Nakwento dun sa mga kachismisa niya. Chismosa kasi nanay ko eh. Number 1 chismosa. Sabi ko, tinuro ako lang ng technique, Nay. Ang gawin mo, yung product mo, ikwintas mo lang. Lagyan mo ng tapos sundin mo ko. Kwintas mo. Pag hindi mo ko sinunod, sisingilin kita. Kinuwintas. Pag tinanong ko, Inday, ano ba yung, nasa mo? Ito kasi iniinom ko para sa arthritis ko, sa puso ko. Yun lang, napapansin kasi. Tama ba? Tama ba? Yun yung technique ko sa inyo, para mapansin, ikwintas nyo, ha? Yung mga babae may headband, idikit nyo yan sa gano'n. Pag sinuot yung gano'n, ano yung nasa ulo mo? Para sa arthritis, sa rayuma, mga gano'n, ha? Kailangan magpapansin lang kayo. Para makabenta kayo, ang gawin nyo, yung mga display nyo sa bahay, tanggalin nyo na, palitan nyo C24/7. Yung sabit-sabit, banderitas, para pagbukas ng pinto nyo, uy, ano ba yung, para sa arthritis, sa rayuma, mga ganyan, sabi, hindi ka na nag-ano, ha? Number 2, meron kang 2,000 worth of medical check-up, urine test, blood analysis, x-ray, visual, oral, and physical, X-ram. Number 3, yung tinatawag natin na insurance. So, may insurance ka worth 200,000 pesos yung insurance mo. This is an accident insurance. Maliwanag po, accident. Requirement, alam nyo na, di ba? At least, hindi po kayo tatanggap nito yung beneficiary po. Maliwanag po ha. Kasi nakita ko iba para excited pa, kinilig pa. Uy! Hindi po, okay po kayong kiligin ha. Sabi kaya po kinikilig kasi sa asawa ko nakapangalan. Wag ganon ha. Sabi ng iba, Chris, yung accident insurance, hindi ko type yan kasi may pamahiin kami. Ano pamahiin mo? Kasi yung pamahiin namin, ayaw na insurance, baka kasi pinaghahandaan mo yung kamatayan mo. Alam niyo mga brother, mga sister, mali lang, baluktot lang yung pag-iisip natin pag gano'n yung katwiran natin. Bakit po? Ang kamatayan po, pinaghahandaan po talaga. Tama po ba? Para yung pamilya mo, ang insurance po, bibigyan ko ng tip, hindi po para sa inyo yan, para sa pamilya niyo po yan. Akala niyo para sa inyo? Para sa maiiwan niyo yan in case. Tama ba? Pag kukunin ka ng Diyos, kukunin ka. Wala kang magagawa. Tama ba? Pag mamamatay talaga. Tama ba? Mabuti nang nakahanda ka. Bibigyan ko kayo kung gaano ka-powerful to. It's a kwento. Gagawin ko lang katatawanan, pero ganito talaga yung nangyari. No, meron akong grupo somewhere in Batangas. Lemery, Batangas. Ang negosyo nung lalaki is naghahango siya ng isda. Yun ang negosyo dun eh. Hahango ng isda, tapos madali araw ibebenta. Member ko po siya. Siguro mga na siya member, mga 2 months pa lang. Alam niyo po, madaling araw po, hindi natsambahan po, nasagasaan po ng jeep.
Sa may, ano ba to, yung may mga balisong, yung kalye na yan. Basta from Lemery siya. Nadali po, madaling araw. Patay po talaga. Nabalitaan ko po na namatay yung lalaki, binalita sa akin ng asawa. So, sabi ko doon sa mga kagrupo ko, punta tayo ng Batangas, dalawin natin. Dinalaw po namin. Ang layo pa namin, kanto pa lang, naririnig na namin yung hiyaw ng babae. Agam talaga yung iyak. Sabi ko, Diyos ko pa tayo lalapit. Kasi siya po yung breadwinner. I mean, hindi lang breadwinner, siya talaga yung resources ng pamilya. So meaning, yari yung pamilya. Tama po ba? Iyak. Sabi ko, hindi, lapit tayo. Lapit ako. Sabi ko, ma'am, Chris, patay na. Sabi ko, alam ko, nakita ko naman eh. Hindi, sa isip ko lang ha, sa isip ko lang. Sabi ko, mapasok ba sa kabaong yan kung ano, tama ba? Sabi ko, upo. Sabi ko, ma'am, sabi ko gano'n. Eh, syempre, gusto ko ihatid sa kanya yung kahit paano, mahimasmasan yung hinanakit, tama ba? Sabi ko, ma'am, si sir po, member po na, hindi na makakataw, patay na. Sabi ko, hindi ko pinahataw. Sa isip ko lang. Patawin ko, syempre, patay na, wala na yan. Sabi ko, ma'am, hindi po yung ibig ko sabihin. Ibig ko sabihin, ma'am, bilang miyembro po, may beneficiary po yan na 200,000 na makukuha yung beneficiary. At least tulong. Ano requirement? Di ba? Alam nyo, nakakatawa, pero sa totoo lang, nahimasmasan kahit papaano. Bakit ang iniisip nyo? Magkano yung ataol, etc., etc. Tama ba? Ang gastos magkano? At least umabanggit ko yung 200. Ganyan talaga ang buhay. Una-una lang. Tama ba? What if hindi naman madali? Kung hindi naman madali, makareceive ng 200,000, medical, reimbursement. Ito yung mga minor accident, minor lang. Example, nakagat ka ng aso, yung mga ganyan. May gastos yan, tama ba? Dala sa ospital, yung resibo, dalhin sa opisina, i-claim sa insurance, makaka-receive kayo hanggang 10,000. Kung magkano yung gastos. Example, dito sa 7th floor, puno yung elevator. Tama ba? Naghagdanan ka, nagkamali ka ng unang step. Pagising mo, Robinson Galleria ka na. It's an accident, hindi mo sinasadya. Kunyari lang. Ay, mga brother, ini-exage ko lang para matawa kayo, ha? Kasi baka antukin kayo, ha? Kunyari, na-aksidente ka gano'n na sitwasyon. Ang gastos mo, 15,000, kunyari. Magkano ibabalik ng insurance? 10. Kung nakagat ka, kunyari, ang gastos, 5,000, magkano ang ibabalik? 5. Hindi po 10, 5. Huwag kayong mangupit, ha? Ang pangit nun, 5, tapos 10, hinihingi nyo, ha? Maliwanag po ba? O, palakpakan natin yan, ha? Number 4, meron kayong webpage account. Ano yung webpage account? To monitor your business. Ito yung magsisilbing sekretarya, accountant, at inventory nyo. Kailangan po sa isang negosyo yung may accounting, inventory, at yung mag-aayos ng mga, yung production ng business nyo. Maliwanag po ba? Bigyan ko ng sample, ang tao ko libo-libo talaga. Luzon, Visayas, Mindanao, may international pa ako na mga grupo, pero hindi ko nakakilala yon. But because of my webpage ako, namumonitor ko lahat dyan kung anong pangalan, kung ano binili niyang produkto, anong oras niya binili, ilan ang binili niya, at magkano kinita ko. Maliwanag po ba? So, paano mo makukuha yung kinikita mo? Even kinikita si Chris, nakikita? Yes. Ang maganda sa kanya, real time. Tama po ba? Kung minuminuto, may bumibili, makita mo, minuminuto din, may bumapasok na pera. Maliwanag po ba? So, yung webpage mo, para siyang alakansya. Mamumonitor mo siya. Tapos, ang maganda, wala ka ng overhead dyan kasi kasama na yan sa package. Maliwanag? So, Chris, paano ko makukuha yung kinita ko? Number 5, meron kang ATM. ATM, dagdag ka lang for processing. It's a BDO. 200 pesos yata idadag mo. Tama ba ako? So, it's a processing. Ngayon, kung may BDO account ka, gamitin mo, pwede naman yan. Kung meron ka na. Ang maganda lang sa BDO natin, wala siya maintaining balance. So, kahit mag-zero, pero ang barya, hindi po nakukuha. Maliwanag ha, kasi may isang distributor na tao ko, inaway ako, Grace, niloloko ako ng kumpanya nyo. Bakit? Sabi ko, kinukuha ko yung kita ko, meron, magkano ba yun? 50 pesos, ayaw ibigay. Sabi ko, huwag yung magalit. Kahit sino po hindi makakakuha ng 50 pesos. Maliwanag po ba? Minimum na nawi-withdraw sa ATM po is 100. Ha? Maliwanag ha? Maliwanag kasi may mga talagang di pa natin alam na galing pa ng bundok, ngayon lang nakakita ng ATM. May ganun po, ha? Intindihan lang po natin. Now, meron po tayo, dito po siya nangyayari. Ang maganda po sa atin, daily payout. Ididiin ko lang ng konti itong daily payout. Kasi po, ako po'y payout. Ako po'y galing po ako sa sales. Galing po ako sa mga sales company. Sabihin ko na yung isa sa mga huling napasukan ko yung real estate. Alam niyo yung real estate? Nag-real estate po ako, ang good news.
Sabihin na natin may isa po ako hindi po ako skillful pagdating sa sales, pero malakas lang ang loob ko at makapal ang mukha ko. Bakit po? Ganito na mukha ko, ninipasan ko pa ba? Di ba? Tama lang nakapalan na. Tama ba? So, ang ginawa ko po, nakabenta po ako ng mga property. Alam niyo po ba, bago ako nabayaran ng company, inabot po ako ng 8 months bago niya ako mapuli paid. Alam mo, medyo sama ng loob ko na sabi ko sa boss ko, boss, re-resign na po ako. Alam mo, sabi niya sa akin, ba't ka magre-resign? Sayang yung talent mo. Kaya po ako magre-resign kasi sayang yung talent ko. Sabi niya, Chris, sabi niya sayang. Sabi ko, sayang po talaga, sir. Mahirap po maglakad o maghanap ng client pag walang laman yung bulsa ko. Tama ba? Mahirap maghanap ng client pag gutom po yung sikmura ko. Sabi ko gano'n, imagine niyo sir, pinaghirapan ko, 8 months yung pa binigay sa akin. Ang maganda po sa AIM Global, kahit gaano kaliit yung kitain nyo, pag pinindot nyo yung website, pumasok kinabukasan. Daily payout tayo eh. Kahit gaano kalait at gaano kalaki, pag pinindot mo, tomorrow nasa ATM mo yan. At pwede mo nang gastusin. Maliwanag po ba? Bakit po, balukot po ito nasabi? Iyan yung lagi ko ini-explain sa karamihan eh. Example, kumita ka, maliit mo na tayo, 500 pesos. Kumita ka ngayon ng 500 pesos, pinindot mo, kinabukasan, nandyan na yan. Tanong, pwede ka na bang lumakad bukas? Pwede ka na bang maghinap ng kliyente mo? O yung iba, iwan mo sa pamilya mo. Tapos yung iba, pamasahe mo at pagkain mo. So meaning everyday, pwede kang makasurvive habang pinalalaki mo yung negosyo mo. Tama po ba? Na-experience ko po. Sabi niya, gano'n ka-powerful. Dito po ako lalong humanga sa company. Hindi naman. Sanay na po ako. Yung unang-unang withdraw ko po ng malaking pera kasi meron ako yung inipon. Nag-withdraw po ako, umabot po ng mga 480,000. Pag pindot ko, wala pang 24 hours nasa account ko.